Magandang hapon po sa bawat isa sa atin. Amen po. Dito po ulit tayo sa ating Bible study online sa Rema Fields po. Itutuloy po natin yung ating pinag-aaralan. Amen po. Nung Monday po, si Pastor Giselle ang sa atin po ay nakapagbahagi na po ng ating topic. Yung topic po natin, Weapons of Warfare, Spirit-filled Tools to Defeat Darkness. Amen po. So, nung Monday at nung kahapon po, Tuesday, kay Pastor Andrew, naibahagi na po nila yung mga, sa kanila pong mga topic. Yung number 1 po, ano lang po natin, reviewin lang po natin ng isang mabilis. Yung armor. Amen po, sa Ephesians 6:11. Number 2, truth. Number 3, righteousness. At number 4, yung shield. At yung number 5 po para kay Pastor Giselle ay yung sword. Amen. At nung kahapon naman po kay Pastor Andrew, number 6, ito po yung helmet. 7, prayer. 8, faith. 9, power. 10, salvation. Amen. At ngayon po, yung karugtong po ng pag-aaralan natin ay yung 11 to 15. At yung pang-11 po ay yung peace. Amen po. Peace, kapayapaan. Tignan po natin sa Ephesians chapter 16, Ephesians 6 verse 15. Amen po, kung may mga Bible po kayo dyan, tayo po ay bukasan po Sa English po ang sabi niyang ganon, and as shoes for your feet, having foot on the readiness by the gospel of peace. Amen po, sa Tagalog sabi niya, at nakasuot sa inyong mga paa ang pagiging handa para sa ebanghelyo ng kapayapaan. Amen. And-explain po sa atin ni Pastor Giselle, ni Pastor Andrew, yung armor of God. Amen. Kasi ito talaga yung isa sa pinaka weapon. Amen po. Yung mga armor na yon o yung mga baluti na yon, ayan po yung ipanglalaban natin. Amen. Sa digmaan. Kagaya ng mga na-share po nila na mga kagamitan. Yung sandalyas. Amen po. Nung unang panahon kasi sandalyas ito eh. Ngayon po kasi ang alam natin mga boots na. Amen, mga sapatos na talagang matitibay. Pero nung unang panahon sandalyas po iyan na talagang balot din. At ayun po yung nagsisilbi nilang sapatos. Amen po. Sabi niya, at nakasuot sa inyong mga paa ang pagiging handa para sa ebanghelyo ng kapayapaan. Tayo po bilang mga Kristiyano ay tinawag para po magbahagi ng ebanghelyo. Amen po. At yung ebanghelyo na ibabahagi natin, ang isa dito yung peace. Amen po, yung kapayapaan. Para tong naaalala ko po doon sa mga sinabi ni Pastor Boy nung mga unang-una pa. Ito po ay isang marching order. Amen po. Sa atin na mga mananampalataya. Imagine niyo po, tayo ay nagmamarcha. Tayo kasi mga soldiers of Christ, kung tawagin. Tayo yung mga sundalo. Imagine niyo po, sa dinami-dami ng mga Kristiyano, iyan po ay, kumbaga, ang picture niyan para tayong nagmamarcha. Amen, nadala-dala natin yung kapayapaan ng Diyos na binibigay po natin sa mga tao. Nung unang panahon, nung dumating ang Panginoong Jesucristo, siya lang muna mag-isa yun eh. Amen po. Pero nung kalaunan, pinahahayag niya yung salita ng Diyos, naging 12 sila. At nung kalaunan, naging 72. Tumagal, naging 3,000. Tumagal, naging 5,000. Kaya yung gospel of peace, talagang unstoppable. Hindi siya hihinto, hindi siya matatalo. Amen po. Ng anumang mga gawa ng kaaway. Kaya yung mga satanic forces, they are retreat. Amen. Habang nagmamarcha tayo na ibinabahagi natin yung salita ng Diyos, yung mga kalaban, paatras sila ng paatras. Amen po. Yung gospel of peace, parang ganito po yan. Yung Diyos, doon na tayo yung mga rebelde sa Diyos, tayo yung mga makasalanan, pero yung Diyos, siya pa rin yung gumawa ng paraan para makipagkasundo sa atin. Amen po. At tayong mga
mga tao na tumanggap na sa Panginoon, na nakipagkasundo na sa Panginoon, tayo naman po ngayon yung ginagamit ng Diyos bilang yung mga ibang tao ay makipagkasundo rin sa Diyos. Amen po. Kumbaga, ibinabahagi natin sa ibang tao yung gospel of peace. Amen po. Kung tignan po natin, basahin po natin dito magdagdag lang po ako ng verse dito po sa Colossians chapter 1 verse 20. Basahin po natin. Colossians chapter 1 verse 20. Ang sabi niya po dito sa verse 20, at sa pamamagitan niya ay pagkasunduin ng Diyos ang kanyang sarili ang lahat ng mga bagay sa lupa man o sa langit, na ginawa ang kapayapaan sa pamamagitan ng dugo ng kanyang anak. Amen po. Yung Diyos talaga yung nakikipagkasundo sa atin eh. Amen? Na kumbaga dala-dala niya yung mabuting balita. Nung ang Panginoong Hesus bumaba rito sa lupa, dala-dala niya yung mabuting balita. Imbis na tayo yung makipagkasundo, yung Diyos pa yung nakipagkasundo para sa atin. Amen? Sabi niya, and through Him to reconcile, para pagbatiin. Amen po. Tayong mga tao na rebelde sa Kanya at yung Diyos, amen po, na nagmamahal sa mga tao. Sabi niya, and through Him to reconcile to Himself all things, whether on earth or in heaven, making peace by the blood of His cross. Kaya talagang tayo napaka-palad natin mga tao. Amen po. Imbis na tayo yung makipagkasundo, ulitin ko, yung Diyos pa yung nakikipagkasundo para sa atin. Amen po. Kaya nga yung gospel, yung ebanghelyo ng Panginoong Jesucristo, talagang magpapatuloy. Amen po. At talagang mag-a-advance. Talagang yung buong mundo, halos, kung gagawin lang po natin yung mga part natin, tayo po ay talagang gagamitin din ng Diyos. Kagaya po ng sinabi niya sa Matthew 28. Amen po, na go disciple all the nation. Amen. Na malaki yung part natin bilang mga Kristiyano na ibahagi po yung gospel of peace, yung mabuting balita. Parang ganito lang po yan eh, pagka sa may sakit, tapos nagpa-check up ka sa doktor, tapos binigyan ka ng gamot, ang sinabi sa kanya, ang sinabi sa iyo, ito yung makakapagpagaling sa iyo. Gospel yun eh. Ibig sabihin, mabuting balita yun. Na kumbaga, meron palang ganun. Pero sa lahat po ng sitwasyon ng buhay natin, yung Diyos, siya talaga yung magdadala ng mabuting balita. Amen po. Ayan po yung pang 11 at pang 12 po. Ito yung authority. Tamang-tama, kung tayo ay pinagkatiwalaan po ng Diyos para sa mabuting balita, tayo rin ay binigyan niya ng authority. Amen po, o ng kapangyarihan. Dito po sa Lucas chapter 10, amen po, verse 19. Kung may mga Bible po kayo, pwede nyo pong tignan, at alam ko naman po, nakabisado na po natin ito halos. Sana po lahat. Sabi niya, behold, I have given you authority to tread on the serpent and scorpions, and over all the power of the enemy, and nothing shall hurt you. Wala sa ating makakapanaig, wala sa ating makakasakit. Amen. Sa Mark 16:15, sabi niyang ganun, kahit na dumampot ka ng ahas, kaya dumampot ka, kaya tapakan mo, dahil yung authority ng Panginoong Hesus ay nasa sa atin. Amen po. Talagang tayo po ay magtatagumpay kung ano man po yung ating mga misyon. Amen. Ang isang maganda rito sa kwento po na ito, sabing gano'n ng Panginoong Hesus, wag tayong ibig sabihin porket sa atin nagsasubject yung mga demons o yung mga gawa ng kaaway, kaya nating palayasin, kaya nating hadlangan, o mismong yung mga tao na demon possess ay kaya nating tanggalin kung ano man yung mga bagay na nagpapahirap sa kanila, sa mga demon possessed na tao. Wag po tayo doon matuwa. Amen.
Ang sabi ng Panginoong Hesus, matuwa tayo kasi yung pangalan natin nakasulat doon sa langit. Amen po. Kaya nga tuwan-tuwa yung 72 nung time po na sinugo sila at bumalik. Amen po. Kasi bakit? Yung kaaway, yung mga demonyo talagang suko sa kanila eh. Kaya nga doon sa bandang taas sa 18, sabi niya, I saw Satan fall like lightning from heaven. Parang kidlat, bumubulusok yung pagkalaglag ni Satanas. Nawala na siyang authority. Si Satan dati may authority sa langit. Nandoon siya para lagi tayong akusahan. Sabihin na makasalanan niya si P1, makasalanan si ganito, makasalanan si ganyan. Pero ngayon wala na po eh. Nung pagdating ng Panginoong Jesucristo, ginapi niya. Amen po, tinalo niya yung kapangyarihan ni Satanas laban dito sa mundo. At tayo na mga tumanggap, tayo po yung binigyan ng authority, tayo yung binigyan ng kapangyarihan. Kaya nga yung emphasis ng Panginoong Hesus sa John chapter 12 verse 11, kaya nga yung pinuno, yung ruler ng mundong ito, sabi niya ganoon, palalayasin. At sa chapter 16 ng John verse 11, sabi niya hinatulan na. Present tense yung ginamit ng Panginoong Hesus nung time na yon, na sabi niya ganoon, may judgment na kay Satan. Amen po. Kaya sabi ng Panginoong Hesus kung ako nagpapalayas ako sa Espiritu ng Diyos, sabi niya, then the kingdom of God has come upon you. Dumating na sa atin yung kaharian ng Diyos. Kasi bakit? Si Satanas, talo na eh. Tayo, mananagumpay na. Kaya lumaban man tayo, wala tayong choice kundi manalo. Amen po. Kasi bakit? Yung authority nasa sa atin. Ayun po yung 12 at pang 13 po, yung battle. Amen. Battle o yung labanan. Tignan po natin dito sa 2 Chronicles. Amen po. 2 Chronicles chapter 20 verse 15. Tignan po natin sa verse 15. Sabi niya gana sa verse 15, at kanyang sinabi, makinig kayo buong Juda at mga mamamayan ng Jerusalem at Haring Jehoshaphat, ganito ang sabi ng Panginoon sa inyo, huwag kayong matakot at huwag kayong panghinaan ng loob sa napakaraming taong ito, sapagkat ang pakikipaglaban ay hindi sa inyo, kundi sa Diyos. Amen? Kahit sabihin na natin punong-puno tayo ng armor, kahit sabihin na natin yung authority nasa sa atin, pero kung hindi tayo marunong lumaban, useless. Amen po? Kailangan nandoon pa rin yung tapang natin. Amen, na harapin. Pero kung titignan natin dito sa 2 Chronicles 20 verse 15, kung uumpisahan po natin siya sa bandang taas, ito po ay war against Edom. At yung prayer ni Jehoshaphat, paano siya? Sabi niya gano'n. Paano siya nakipaglaban si Jehoshaphat? Kung tutuusin po, nakipaglaban siya sa panalangin. Amen. Nagtawag siya ng mga tao na sabi niya gano'n, mag-fasting tayo. Yung laban nila, hindi sila nakipaglaban o nakipagdigma o nag-ipon ng mga tauhan, kundi nag-ipon sila ng mga tauhan upang manalangin sa Panginoon. At dumating yung salita ng Diyos sa kanila na sabing ganon. Dito po sa verse 12 sabi niya, O Diyos namin, hindi mo ba sila hahatulan sapagkat kami ay walang magagawa laban sa napakaraming taong ito na dumating laban sa amin. Hindi namin alam kung ano ang gagawin, ngunit ang aming mga mata ay nakatuon sa iyo. Doon lang sila nakapokus. Kaya nga sinasabi ng Hebrew, looking unto Jesus, the perfect the finisher, amen po, of our faith. Kung ano man yung mga battle natin sa buhay, kagaya nila Jehoshaphat dito sa verse 12, sabi niya yung mga mata namin nakatuon lang sa iyo. Ibig sabihin sa kanya lang nakapokus yung laban. Kaya nga sabi ng Romans 12:19, for it is written, the vengeance is mine. Sabi ni Apostol Pablo, pero quoted din po iyan sa Deuteronomy 32:35. Amen po. So ulitin ko, kung nasa sa atin na yung authority, nasa sa atin na lahat ng mga pandigma na kasuotan, baliwala rin po iyon. Amen. Kung hindi lang din tayo malakas yung loob para lumaban sa ating mga kaaway.
At 14, ang ganda po ng pagkakasunod-sunod, talagang naka-line up siya ng ganun. 14, victory. Sa 1 Corinthians 15:57, tignan po natin. 1 Corinthians 15:57. Ito po yung isang pinaka paborito kong verse. Amen po. Dito sa Bible. Amen. Dito sa 1 Corinthians 15:57, basahin ko po. Sa verse 57, sabi niya, "But thanks to be God." Magpasalamat tayo sa Diyos who gives us the victory through our Lord Jesus Christ. Amen po. Nandoon na yung katagumpayan natin. Nasa atin na yung full armor, nasa sa atin na yung authority, nasa sa atin na yung lakas ng loob para lumaban. At ang panghuli po niyan, victory. Amen. Dito, ang usapan ay yung resurrection. Yung pinagtagumpayan ng Panginoong Hesus dito. Yung last po ay yung battle. Amen. Na sabihin po na natin na kahit na nandoon na sa atin yung full armor. Amen po. Nasa sayo na yung helmet of salvation, shield of faith. Amen po. Breastplate of righteousness, shoe of readiness, belt of truth, sword of the spirit, at yung authority nasa iyo. Pero kung hindi ka rin talaga marunong makipaglaban, kagaya ni Josaphat, hindi rin po tayo mananalo. Amen. Sa ating labanan. Talagang ito pong itong katatayuan po natin sa mundo, yung isang buong buhay po natin ay isang buong laban po talaga yan. Amen po. Kaya paano nanalo si Josaphat? Through prayer. Talagang inipon niya yung mga sundalo niya, hindi para, makidigma, kundi para dumulog. Amen po. Kay Yahweh. At tinugon po sila ng Panginoong Diyos doon. At 14 po, ito na po yung victory. Amen. So pagkatapos na nating magkaroon ng armor, pagkatapos na nating magkaroon ng authority, tapos na natin makipaglaban, ito po yung isang magandang mangyayari. Magkakaroon po tayo ng victory. Dito po sa 1 Corinthians 15:57, sabi niya, "But thanks to be God who gives us the victory through our Lord Jesus Christ." Magpasalamat tayo sa Diyos, sabi niya gano'n, na siyang nagbibigay sa atin ng katagumpayan sa pamamagitan ng ating Panginoong Hesukristo. Amen. Sa konteksto po na to, ang ipinanalo ng Panginoon ay yung kamatayan. Pero kung tutuusin, hindi lang limited sa kamatayan yung ipinanalo ng Panginoon para sa atin. Yan din po ay pwede rin, amen po, sa sakit, pwede rin yan sa financial needs, pwede rin yan sa mga relationship. Amen po. Pero etong 1 Corinthians 15:57, ang ipinanalo ng Panginoon ay yung kamatayan. Sabi ng Panginoon, sabi ng sulat ni Apostol Pablo dito sa 1 Corinthians 15:26, "The last enemy to be destroyed is death." Kasi bakit? Dahil sa muling pagbabalik ng ating Panginoong Hesukristo, isa na lang yung kalalabanin niya. Ano po iyon? Yung kamatayan. Amen. Kaya po tayo, amen, maraming tao, minsan mga Kristiyano pa, takot sa hamon ng kamatayan Pero hindi natin alam, ito yung pintuan, amen po, para makapasok tayo doon sa buhay na walang hanggan. Kung darating na sa atin yung time na yon, ayan po ay ipinagpapasalamat. Amen. Kagaya ng sinasabi ni Apostol Pablo, nasabi niya gano'n, para sa akin yung kamatayan, pakinabang. Amen. Pero maraming tao takot dito. Yung takot lang naman dito ay yung mga tao na talagang hindi nananampalataya sa Panginoong Hesukristo. Pero ang sabi ni Apostle Pablo, "But thanks to be God who gives us the victory through our Lord Jesus Christ." Sa bandang taas nga po nito, napapaawit pa si Apostol Pablo. Kanta po ito sabi niya, "Oh death, where is your victory? Oh death, where is your sting? The sting of death is sin, and the power of sin is in the law." Yan po yung sinasabi ni Apostol Pablo. Ang paano natalo yan? Sabi ng Bible, yung death, sabi niya gano'n, swallowed. Ibig sabihin,
Sa ibang translation na Tagalog, nilunok eh. Pero mas maganda yung ang Biblia 2001, sinabi niya, nilamon. Amen po. Talagang nilamon ng Panginoong Jesucristo yung kamatayan. Hindi talaga sa Kanya nagtagumpay. At kung tayo man naniniwala sa Panginoong Jesucristo, tayo rin magtatagumpay sa kamatayan. Amen po. At isang beses pa po basahin ko, dahil napakaganda po ng verses na to. But thanks to be God who gives us the victory through our Lord Jesus Christ. Amen po. At yung pang 15, ito po yung last natin ngayong araw na ito, ay yung overcome. Amen po. Overcome. Dito po siya, basahin po natin sa Romans chapter 12, verse 21. Amen po. Romans chapter 12, verse 21. Sa verse 21, sabi niya ganon, do not be overcome by evil, but overcome evil with good. Hindi natin yung masama, hindi natin siya pwedeng gantihan ng masama. Kundi yung masama, gantihan natin siya ng mabuti. Amen po. Ito talaga yung sinasabing mark of a true Christian. Kung ano man yung gawin sa'yo, minsan, lalo na po ako, lalo na nung hindi pa ako ganun kalalim sa Panginoon, talagang hindi pwede. As in, hindi talaga pwede. Hindi pwede na kasi ang turo sa amin, pag wag kaming uuwi ng bahay na hindi na umiiyak. Ibig sabihin niya, sabi namin, paano po pag malaki? Kahit na malaki yan, basta makakurot ka, okay na yan. At least lumaban ka. Kumbaga talagang ipapakita mo, nung unbeliever pa kami, lalo't mga bata kami, yun ang turo kasi sa amin. Na hindi kami pwedeng umuwi. Pag kami inaway at umuwi kami ng umiiyak, talagang katakot-takot pa na palo yung aabutin namin. Hindi uso sa amin yung ganun eh. Kaya kami, kung hindi man kami makaganti, pag uwi namin, wag na lang kaming umiyak. Amen? Kasi dapat, umiyak man kami, at least nakaganti kami. Mas matutuwa pa yung mga tiyuhin namin, yung tatay ko, mas matutuwa pa ng ganun. Pero yung uuwi kami, hindi eh. Pero nung nakakilala na tayo sa Panginoon, hindi na ganun eh. Nasabi niyang ganun, do not be overcome by evil, but overcome evil with good. Pero ngayon, kahit nasabihin na natin may magsalita sa iyo ng masakit, meron sa iyong gumawa ng hindi maganda, ay hindi natin pwedeng labanan. Amen? Kasi bakit? Taglay-taglay na po natin yung pangalan ng Panginoong Jesucristo. Kaya nga, si Apostol Pedro, one time nagtanong siya, sabi niya, Panginoon, ilang beses po ba dapat magpatawad? Sabi niya, 7 po ba? Kasi nung time nila, yung 7, perfect number na nila yon sa mga parasaiklo. Pero sabi ng Panginoong Jesucristo, hindi, 70 ulit na 7. 70 times 7. Pero ang ibig sabihin lang ng Panginoon doon, yung pagpapatawad, sabi niya ganon, limitless. Amen? Limitless. Pero, do na walang limit yung pagpapatawad, pero limit your trust. Amen? At kung gaano man, sabi niya ganon, kalaki yung nagawa sa iyo, forgive all offenses. Kahit kahit malala, kahit to the point, ilagay po natin sa extreme, talagang pinagsamantalahan yung mahal mo sa buhay. Wala talaga tayong choice kundi patawarin yon. Forgive all offenses. But stop being a victim. Kasi bakit may mga judge tayo na pwede talagang humantong doon. Do na tayo po ay hindi natin nilalabanan yung masama. Ngayon na lang yan. Kasi bakit nakakilala na tayo sa Panginoon eh. Pero nung hindi pa tayo nakakakilala, talagang laban tayo sa masama. Kung masama gagawin mo sa akin, masama rin gagawin ko sa iyo. Kasi nung time pa lang ng Bible, pangil sa pangil. Amen? Ipin sa ipin. Bali sa bali. Binalian mo ko, babaliin lang kita. Pero ngayon, nasa Panginoong Jesucristo na tayo, hindi na po yun yung itinuturo sa atin. Sabi niya ganon, do not overcome by evil, but overcome evil with good. Eh paano pagka si Satan? Yung gumawa sa atin ng hindi maganda. Amen? Hindi natin siya pwedeng pakitaan ng maganda. Kasi si Satanas na yun eh. Amen po? Ang kailangan natin sa kanya, i-cast out natin siya
and not accept Him into our lives. Huwag natin siyang tanggapin sa buhay natin. Amen po. Kasi si Satanas, kung tutusin, wala talaga siyang gagawing mabuti para sa atin. Amen po. Ayan po yung number 15, overcome. Doon na pagtagumpayan na ng Panginoong Hesus ang lahat. Amen po, nung bumaba siya rito sa lupa. At yung pagtatagumpay na yon, ibinigay na din sa atin. Kaya nga sabi niyang ganon, sa Matthew 28, amen po, noong mga bandang huling verses na, binigay na sa kanya ng lahat ng kapangyarihan sa langit at sa lupa. Amen po. Si Jesus Christ na yung merong authority dito sa lupa, dito sa earth. Dati kasi si Satan pero ngayon hindi na. Amen. Maraming mga talata sa Biblia nang akala lang natin si Satanas pa yung naghahari. Pero kung tutuusin, paano kung si Jesus Christ yung naghahari tapos naghahari rin si Satanas? Ibig sabihin, dalawa silang hari. Hindi pwede yun sa isang kaharian. Dapat isa lang talaga yung hari. At walang iba yun, kundi ang Panginoong Jesucristo na nagtagumpay sa lahat ng hamon ng buhay nung nandirito po siya sa lupa. Amen po. At last, verse 21, do not overcome by evil, but overcome evil with good. Amen. At nawa po, marami pa tayong matutunan sa mga susunod pong araw. Maraming salamat po. Tayo po ay manalangin. Maraming salamat po, Ama, sa hapon na ito. Sa natapos po naming pag-aaral ng iyong mga salita. Dalangin namin, Panginoon Lord, na ang bawat isa, everyday, nakakakuha po, Panginoon Lord, ng mga salita mo na pwede naming magamit sa pang-araw-araw naming buhay. Dalangin din namin, Panginoon Lord, na may apply namin sa buhay ito. At ito, Panginoon Lord, yung maging pundasyon namin, yung mga salita mo, pangahawakan namin. Ito yung mga ipanlalaban namin, Panginoon Lord, sa hamon ng buhay, lalo na sa mga gawa ng kaaway. Maraming salamat po, Ama, sa hapong ito. Pagpalain niyo po ang gawain ito, maging sa mga susunod pa pong magtuturo. Hinihiling po namin ito, Ama, sa pangalan po ng iyong anak na si Jesus. Amen. So, maraming salamat po sa bawat isa sa atin. God bless po sa ating lahat.